Ay, magandang gabi mga boss. Oh, malat pa rin ako. Oo. Grabe ubo ko. Saka, meron akong antibiotic eh. Ano pa rin to? Tungkol pa rin sa impeachment mga friend. Oo. House panel ensure same standard on Sara Duterte's natin. Meron itong 64,568 views. 8 hours ago lang. Dahil kahapon nga po binasura na o walang sustansya ang dalawang impeachment complaint laban sa presidente. Of course, hindi natin maiiwasan na talagang mayroong magki-criticize. Oo naman. Oo So ano ang reaksyon po ninyo din sa kritisismo na wala dinaan nyo sa bilang eh? Ginamitan ninyo kasi mayorya kayo, marami kayo, dinaan nyo sa Brinaso bilang. ninyo, oo. Alvin and Doris, in all fairness, sa lahat ng mga miyembro ng Justice Committee, we had an exhaustive and prolonged deliberation on the determination of substance nitong dalawang impeachment complaints na ito, no? And I honestly believe they decided independently and impartially in as far as the substance, sufficiency in substance is concerned. So ibig sabihin, Congresswoman, wala itong dikta ng Malacanang o wala kumaga, you toe the line. Yung mga supporters ng admin, toe the line, let's protect the President at all cost. Wala, Doris, walang ganyang mga dikta coming from kung saan man. Even from the manner that I preside, I tried to be as objective as possible in order not to influence the judgment of... Totoo naman eh mga friend. Nakita naman natin yung pagkakadala ni Congresswoman Luistro dito sa committee na to. Pinis na piniso. Wala kang makitang bias. Wala. Hindi kagaya nung investigasyon ni Gordon doon sa korupsyon sa Parmali na nagkakahalaga ng kapital 628,000 pesos e nabigyan ng administrasyon ni Digong ng kulang-kulang 11 bilyon na kontrata sa gobyerno. Kapital 628,000 ha. Ang nakuha bilyon-bilyon. Iniimbestigahan ni Gordon. Ano ginawa ni Digong? Winalang niya, di ba? Kayo pupunta dyan, sagot ko kayo lahat. Ganon si Digong. Oh. Tsaka eto na mga friend. Tungkol din sa impeachment ito. Hindi ako bongbong ha. Lenny ako. Maski anong mangyari talagang Lenny ako. Kaya lang, kung sabi nga ni Ka-Percy, kung dito naman Duterte, puto dito ka na tayo kay Bongbong. Marami nagsasabing ganun. Di ba? Ito problema. Itong mga nag-aano na ito kasi, hindi ko maano eh. Ang gagaling naman nila, no? Bakit hindi kayo nag-file na impeachment kay Digong? Dahil, tayo na. Yun lang masasabi ko, hindi kayo nag-file na impeachment kay Digong nung panahon ni Digong. Winalang niya yung Katoliko, mga pare, minagmumura niya, lahat, pati Diyos, lahat, minura niya. Marami siyang pinapatay. Wala kayong talag na impeachment, binaboy, ninakaw, lahat, ang dami, mga proyekto. Hanggang ngayon, pinaghihirapan nitong administrasyon na to. Dahil nga, yung karamihan, yung mga proyekto pa nito si Digong, wala halos, puro na bubulok na pinapakita sa mga investigative, mga nakatayo, mga housing na inuud na, pinulumot na, milyon, bilyon ang ginastos, walang laman, walang nakatira, nabubulok lang. Tapos, ako mga friend. Asan kayo nung panahon na kailangan kayo ng bansang Pilipinas? Dahil binababoy ni itong si Duterte ang Pilipinas. Nasaan kayo? Gagawin ng di ba? Daldal, no? Gawin niyo na lang kami province ng China. Di ba? Para tapos na. Puiset. Tawanan pa, palakpak pa yung mga gunggong. Asan na kayo, mga Makabayan Black, black. Wala naman kayong ginawa eh.
Oh, yung mga dedikasyon na yan, kung sino-sino yan na magagaling. Wala naman kayong ginawa eh. Hindi nyo, sa Kongreso, wala man lang, kayo para baka meron sakaling mag-endorse sa Kongreso. Wala. Si Senator Trillanes lang ang pumapalag talaga eh. Oo, pero wala nang nangyari. Hanggang ngayon, Ito mga pre, no? Inireklamo sa Ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation at bribery. Dahil yan sa mali umanong paggamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Dawit din ang 15 opisyal ng kanyang opisina at ng DepEd. O ayun, Dawit, sila lahat demanda dahil kasabwat nga sila eh. Dito sa anomalya na to eh. Sa Office of the Vice President saka yung pagkamit ng pera. Pero matagal na ho yata ito eh. Ano nangyayari? Sabihin na nating iniisip ng ombudsman si Sara Duterte. Kung may sabi kahapon, kung may immunity from suit ba, sabi daw. Wala naman paano itong 15 miyembro niya? Kasama na rin to. Hindi rin gagalaw dahil hindi. Dapat iba naman yung dito sa mga miyembro niya, kasapakat niya doon sa pagnanakaw, di ba? Hindi ko kailangan sampahan muna si Sara. Iba-iba naman na sampang kaso sa kanila, di ba? Dapat gumalaw. Lalo yung kernel, yung sumalo nung pasang bilis, tuloy-tuloy. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential. Si Father Flavio isa, si Cielo Magno to, Prof. Cielo Magno to isa Ang tatalino na ito eh. Hindi naman to mga tanga para magsampa ng kaso na walang katibayan. Pero ayaw gumalaw. Puro ayaw gumalaw. Nasa ombudsman to ha. Paano na? Si Bato natimbrihan pa. Confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito PP fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa at Ito si Ponga. Magaling to mahusay din magsalita to si Ponga. Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts na mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa Ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Importante yan kasi dyan ang makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng hassle ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank accounts ni VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit. Galit po tayo sa kasinungalingan. Galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa evaluation ng reklamo bago isa lang sa fact-finding investigation. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang Ano masasabi niyan? Parang balik tanaw na ho to eh. Kinukuha yung panig dito Duterte. Wala ang bibigay panig yan, ipapanig yan.
kung hindi i-delay. Kagaya rin na ano yan. Yung tatay niya doon sa dahig. Kunin mo yung panig nun. Ano ibibigay na panig nun? Inamin niya na nga lahat siya. Ang panig na sinasabi niya, may sakit siya, meron siyang tililing, kung ano sinasabi. Wala ito mga to. Kaya lang, ayaw gumalaw eh. Ayaw, walang kulang sa diin. Kulang sa diin. Ang liwaliwanag yung mga nagsasampa naman, di naman mga mabaliw. Matatalinong tao yung nagsasampa. Tsaka si Senator Trillanes nung pasampa ng sampa. Ano ba? Tuloy. Reklamo. Para sa GMA Integrated Iniingan, hindi na makasagot. Pero ayon sa sasagot na raw to. At paliliwanag na raw, haharap na raw yung si Mary Grace Piatos. Si Mary Grace Piatos, ang dami. Meron mga UEC, may kung ano-ano pa. Meron pa Marian Rivera, kung ano ginamit nyo. Chiel Jokno. Mga gago ba kayo? Kaya po. Ito, yung mga takam na takam ng... Ito, mga babalik. Kung sakasakali, papalugaw sila, yan yung bus ni Isabet, mukha niya, papakain sila. Sino man ang pupunta dun sa rally-rally, libre na kayo lugaw. Yun, si Defensor yun, si Mike Defensor. Alam namin na i-fix na Manila ang Vice President. Napapapuhin na talaga yung buong proseso ng impeachment na kung saan yung isang walang kakwenta-kwentang kaso, yung pa yung kanilang itutulak. At alam din namin na mula dito sa... Walang kakwenta-kwentang kaso raw yung nakasampa kayo. Iba rin to si Defensor, no? Ano kaya nito, no? Parang sinanla na rin yata niya, kaluluwan niya, no? Yan na siya, tignan mo. Magsisimula naman yung tsa-tsa. Hindi umubra yung impeachment, papatay na yung impeachment ni Marcos at yung tsa-tsa na yung kanilang itutulak. Kaya kami, hindi ito ang huli. Babalik at babalik kami dito, magpaprotesta kami at ipaparating namin sa mga kinatawan ng Kongreso at sa buong sambayanan ang paninindigan namin na dapat itigil itong korupsyon at ang namumuno ng korupsyon ay walang iba kundi ang Pangulong Bongbong Marcos. Thank you. Thank you. Thank you po. Salamat. Thank you. Ang pangalawa dito, kaya tayo Nasaan itong mga to? Nung inanakaw yung Parmali. Kung ano, ang dami, no? Panahon ni Digong, sobra grabe. Oo, no? Ewan, mga friend. No? Yan, inaano na nila, na pag inimpit si Sayad, dito, bias. Yun yung sasabi nila, na kaya minadali raw yung ano ni itong si Duterte, ni Ray Road daw, ganito. Ay, natanong yung Isay. Nisay. Yung nag-endorse yata nung kidnapping daw. Diyan mo, hindi makasagot. Chair Dumogan. Madam Chair, thank you for recognizing me. For clarity, would it be possible to ask the Unang hearing pa lang ni Nisay, lutang ka na. Sumagot. Sana natulog ka na lang. endorsers if they're aware of any kidnapping cases that were filed against any members of the administration in relation to the ICC arrest? May we request the endorser, the Honorable Nisay, to answer the question of the Honorable Po? Madam Chair, sagutin ko lang yung kabuuan. Attached sa DSUS complaints ang ilang dokumento o public records at pati na rin sa mga news articles kasi sila ang pinaka-accessible. If I may interrupt, Honorable Nisay, the question is very specific. Whether or not you are aware of a case of kidnapping filed against the impeachable official. Bobo rin, no? Bobo rin, no? Am I aware, Madam Chair? You are? Aware. So you are aware that there is a case of kidnapping filed against the impeachable official? No. That there is no, ma'am. Okay. So does that satisfy your question, Honorable Po? Yes, Madam Chair. The reason why I asked that is because in order for us to determine that kidnapping had taken place to begin with, if there was kidnapping, shouldn't there have been a case filed against
any administration official involved in the ICI arrest? You mean not only the impeachable official? Not only the impeachable official, because even if we're Madam saying President, responsibility-wise, Madam Chair, the President is immune from suit and therefore That there's is no correct. case pending before the President. All right. But Madam Chair, even if the President is immune from suit, no other official in the administration has a case pending regarding kidnapping. Okay, Am I to correct? complete the question of the Honorable Po, he's asking if you're aware of any case filed against any government official in relation to the alleged kidnapping and arrest of the former president. Honorable Nisay? Wala. Yes, Madam Chair, I am aware that no pending case. He is aware that no cases were filed against any government official. That's all, Madam Chair. Just wanted to establish on the grounds of kidnapping. Thank you. Good morning, Doc. Follow-up check. Yun. Yun ang nag-endorse eh. Hindi pala in-endorse niya. Hindi niya naintindihan. Oh, wala. Talaga nanggugulan to eh. Para lang siguro saywar nila yan, no? Na talagang para guluhin na naman yung impeachment nito si Sayad. Oh, yun lang yan. Tapos, ayun, magsasalita naman sila na sapat na ebidensya, binasura, ganyan na naman yan. Oh, diba? Ay, nako. Marami pa rin tanga, mga pre, no? Yan mga kababayan. Bit nila yung CD kong na karton, no? Para mga may sira na talaga, no? Hindi yan katoliko. Ay, si Sir pala, si Sir, saglit lang. Sir, bakit hanggang ngayon suportado po ninyo si Duterte? Isisigaw namin sa buong bayan. Kahit kailan. Duterte pa rin ng pagbabago. Thank you, Sir. Thank you. Hindi pa kayo, sir. Hindi kayo nakinabang masyado kay Tatay Digong, pero nandiyan yung puso nyo. Yes. Yung nakinabang sa dating Pangulong Duterte, sila ngayon ang bumabatikos. Grabe, no? Ang diferensya nila, no? Para bang grabe talaga. Diba, mga friend? Wala akong masabi. Ito, gustong-gusto ko talagang makatikim ng kulong, eh, oh. Tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang bilhin ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! Sa ilalim si Atty. Claire Castro, hagik-gik na naman ng hagik-gik. Matakin mo gagawin mo to sa harap ng maraming naniniwala sa sasabihin ninyo na kayo sugo ng Diyos. Tapos sasabihin mo na hindi ka magnanakaw, ako ano-ano sinasabi mo. Tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang bilhin ng salapit ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! Ang putang ina, anong connection niya sinasabi mo? Sa kaso mo? Sa korte ka magpaliwanag. Tangin ng klase mga to. Hindi sila kinikilabutan mga friend. Oo, ginagamit pa nila yung Diyos sa kanilang kahayupan. Pero dito sa lupa, lulusot yung mga ayop niyan dahil sa dami ng tanga na naniniwala sa kanila. Oo. Pero hindi sila doon pupunta. Hindi nyo makakasama ang Diyos na Maaaring yung isang Diyos ang makakasama nyo. Dahil nagpanggap kayo na gamit nyo siya. Magkulab na po tayo, mga friend. Ito pa, Mike Defensor, saldi ko, dinala ang mali-malitang pera kay BBM, Walang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera dinadala nila ang mali-malitang pera
kay President Bongbong BBM Marcos. Ngayon ko lang narinig yung sinabi ni Saldico na ang pera dinadaan niya, dinadala nila ang mali-malitang pera kay President Bongbong BBM Marcos. Ngayon, Grabe, no? Problema, hanapan naman sila ebidensya. Ayaw na umuwi yung si Saldico. O, diba? Tapos, ewan ko. Anyway, basta yun lang masabi ko dyan, mga friend. Dapat nung kayo tahimik kayo lahat nung panahon ni Digong. Walang nakapalag sa inyo. Oo. Pati yung Senado eh. Dapat yung Senado noon, ginugulo nito si Digong. Dapat nagkaroon na doon ng people power na doon eh. Lumabas na sa Senado, lumabas na yung mga senador at dinala na sa kalye ang usapin doon sa Parmalin na yun dahil garapal ho yun eh. Wala sinabi yung kay Erap doon, yung weteng-weteng, wala ho sinabi doon. Binaboy mismo, nag-iimbestiga. Hindi kagaya dito ha, nakakapag-imbestiga sila. Hindi gumagalaw si Bongbong ha, hindi ha. Pero noon talagang ginarapal ni sa Parmali, ginarapal nito sino? Si Digong, si Gordon ang pinuntirya niya si Gordon eh. Si Dick Gordon eh. Oo, si Gordon ang pinuntirya niya. Doon sa mga nag-iimbestiga sa Senado. Yung pinakaulo ng investigasyon. Yun ang binira ni Duterte. Oo. Kaya lang dapat sana doon lumabas na doon eh. Pwede ng doon eh. Pwede ng people power doon eh. Talagang garapalo yun eh. Mantay mo. Sa naghihirap sa pandemya, puta, winalang niya pa. Oh. Dapat doon, tapos na doon eh. Oh. Wala eh. Takot. Tapos ngayon, komo ganito yung presidente na hindi, yan. Butangin na. Ang problema, itong nagpapaila impeachment, dito kay PBBM, hindi naman kayo nag-iisip. Putangin ako na-impeach yan. Sige nga. Isip muna kayo. Sino papalit? Si Sayad. Bago kayo gumalaw, dapat mag-isip kayo. Hindi naman kayo bobo, no? Kung paano mangyayari sa Pilipinas kung ma-impeach yan. Oh. Nga. Oh. Gusto nyo pa sabay? O paano? Sige nga. Kaya wala nang mangyari sa Pilipinas eh. Pabagsak na ng pabagsak eh, di ba? Tsaka yun nga, yung paghahabol sa Duterte, makupad. AMLAC, nasa na yung AMLAC? Dapat naka-freeze na yung mga kayamanan na yan. Oo, puro walang yaya mga yan. Oo, ito mo, putang ina. Yung mga salin, naghahanap na salin si Justice Rimulya. Ang dami na naghahanap. May naimbestiga ka na ba salin? Dami nang nakapasok na salin. Yun ang unahin mo ha. Lachis Escudero. O anong salin pa inaabol mo sa sus, ewan. Ay, blood na naman ako. Kulam na tayo. Ano kaya mga friend, no? Deklara muna nitong nasa kanya naman ng power, di ba? Maski na 6 months lang muna na martial law para linisin mo itong mga basurang nagkalat. Baka papayag naman siguro yung mga tao, no? Para malinis mo lang yung mga basurang nakakalat na hindi lang basta kalat eh. Daldal pa ng daldal. Kala mo yung dinadaldal nila, putang ina, yung pinanggalingan na matino yung kanilang puon, mga ulul. Kalat ni Baya, shout out. Malat na malat ako mga friend. Sa labat ba kailangan? Ha? Good evening, Kasani. Bakbakan mo ng mga ungas na yan. Kasani, bakbakan mo. God bless your family. God bless kalat niya. Utol ko to. Yung PM tol. Sabi nga sa'yo, moro-moro yan. Pag uwi ko na nga yan. Yan ang news eh. At alam. Sumagot si Jay, no? Di baling moro-moro lang yung kay BBM, pero yung kay Sara totohanan yun, no, di ba? Michelle Edwin, Mike, shout out my friend ha.
Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Nakakaumay na yung balita tungkol sa Kisayad. At sa mga dadilis na congressman at senatong, tamaan na lang sana kayo nakidlat, mga hinayu pa kayo. Mga pag nagpapahirap sa bansang Pilipinas at mga mamayang Pilipino, mga PI kayong lahat, mga leche, hinduropot, king namamatay lang ang panalangin ay matagal na itong mga ginawa. Totoo. Get well soon, Karox. O nga, ito yung Jane, no? Ay bakit? May sakit ka, Sir Rox. May wag mong dibdibin yung mga didilis na yan. Cool ka lang, oo. Ito mo, uy. Good evening po, Karox. Tumpak na naman ang hinala ni Ka-Enzo na mababasura ang impeachment complaint ni BBM. Hindi lang naman si Ka-Enzo nagsabi, marami. Kasi nga, mahina. Pagaling po kayo, Karox. Oo. Jane, ako ata ang unang nagsabi niyan. Inunahan ko si Ka-Enzo, di ba? Oo, talaga magagaling tayo di ba? Pero, alam din naman ng mga nag-file yan hindi lulusot yan Kala mo, Jane ka. Kaya lang, malay mo, di ba? May libro, no? Good evening, Sir Rox, no skipping ads, sabi niya. Sa AJ, shout out. Karox, in case si Chucky, ang presidente, binigay na ng China sa Pinas, tapos ang Malapaya, wala ng Pilipino, gutom at kamatayan ang mangyayari. Dapat harangin ng tao, 2028 election, martial law lang ang paraan para mapuksa ang plano ng China. Totoo yan, nasa AJ. Sang-ayon ako sa dyan. Jane Labay na ulit, Uy, nakita ko si friend Jane sa Facebook. Oo. Andun siya sa Disneyland. Oo. Ang ganda na pala dyan, friend Jane. Nung pumunta ako dyan, hindi pa maganda Bata pa ako. Hindi, biro lang. Jane Labay na lang. Si Rox, di naman kasi pwede na ma-impeach si BBM tapos si Sara papalit. Ano bale? Di papayag ang tao, pati militar. Yun nga, kaya todo ang talagang galawan ng mga DDS. Maghahalo ang balat sa tinalupan. Totoo yan, friend. Jane Labay na ulit, Pwede pang ma-impeach si Sara. Pag-resign rin yan. Kung China ang backup ni Sara, USA naman ang backup ni BBM. Di mapayag ang USA for their own interest na rin. We are an ally of the US sa Far East. Totoo. Jane ulit, Sir Rox, di ako pwedeng di mag-react dito kay Marcolecta. Kaba na siya Wala raw kasi sa mapa ang West Philippine Sea. Kailangan ipalagay daw sa mapa para alam daw natin kung alin ang asa atin. Alam mo si Marcolecta. Ewan ko sa tao na yan, kung ano yan, Isa't kalahating tonto. Excuse for the word. Hindi ko kasi alam kung anong description dito kay Marcolecta na mga desisyon. Sabi rin Senator Kiko Pangilinan, pinipilit pa rin niya ipagtanggol ang China. Ang sarap talagang pukpukin ng itlog tong makapiling Marcolecta. Ang pangit, So, totoo lang, hindi ko kasarakas. Parang nilamukos na utot Jane Labay na. Ulitin ko, Sir Rox, itong BBM na sinasabi lang weak leader, siya laman ang nagpakulong kay Gong D, Revilla, Dismaya, mga kontraktor, Kibuloy, malamang sila Sexy Estrada, Villanueva at baka si Queso de Bola rin. Weak pa ba kaya tawag dyan? Bulgar ng flood control scam. Hay, gising mga DDS. Di ba? Ako parang weak para sa akin si yung Blackjack. Si Blackjack ng Cavite. Elizabeth Scare, good morning, Sir Rox. Sana nga mabasura na yung impeachment kay BBM. Kahit na di ako maka-BBM, kaysa naman pumalit itong si Sarang Buwang
na magiging worst na bansa itong Pilipinas. Totoo yan. Delia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Sabi ko na, sir, alayang pinupukol kay BBM, mas bilang, may masabi lang na di nila tatalakayin kasi napakahina ng ebidensya. Sagana po sa malampasan lahat ni BBM ang grabing paninira, mga didishit. Salamat. At abangan natin itong kay Sara Lustay dahil may bumawi ng pirma ng senador. Sus! Satanas ang nakakadismaya. Mantakin mo pag-aaralan daw. Kitang-kita na ang ebidensya. Hi, sir. Manalig po tayo sa mananalig pagdating sa katotohanan. Ingat po and God bless po. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christiansen. Annalisa Polinar, shout out mga friend, ha. Sabi ni Tia Delio, ano pa nga ba, Sir Rox? Talagang ang inyong Tia Deli, mauubusan ng supply sa kalalaklak o katutungga ng lusartan dahil sa puro konsumisyon, ano po? Totoo yan. Puro kontrabulate, mapakaliwa, mapakanan, puro po mga pesting yawa po ang mga pinutukan po ng lintik na talaga, Sir Rox. Ba, ito nang kasing aming si Super Blackjack. Naman tayo. Yan nga ang week yata, si Blackjack. Naku, ewan ko nga ba, Sir Rox? Sarap lang talagang hambalusin ng uso. Ano po? Anak ng budot na teteng po. Talaga, Sir Rox. Ano ba talaga ang mga iniintay pa po natin, Sir? At mas makupad at mas mabagal pa po tayo sa sa pagkilos. Nakahambalang na po sa inyong mga harapan ang binubukbok na nga po ng mga sa tagal pero ayaw ninyo man lang pong kantiin at nang magkaalaman na po talaga ba kung laging sasabihin po, Sir Rox, sa taong bayan kailangan pag kinasuhan daw po siguraduhan at wala daw po kawala. Naku, kailan pa po mangyayari, Sir Rox, na may makikita po tayong makukulong o mabibitay? Hirap ako tumawa, Deli ka. Yan nga, si Dismaya, kita mo naman po, Sir Rox. Pinagtatawanan lang po sila niyang mga ungas na yan. Kasi nga po, meron silang halimaw na bakir sa Senado. Kaya para sa akin po, Sir Rox, hanggat di po gumagamit ng kamay na bakal ang ating John Lloyd ng Cavite, Sir Rox, talagang lusartan pa more. Puro po kuda. Walang maipakitang malupit na halimaw na mapanagot sa batas. Puro lang po kaletsihan ang napapala po natin. Naku, makalayas na lang po muna, Sir Rox. Talagang di na lang po ata alta presyo ng tumataas sa akin. Makagibang suklam at yamot. Magkaibang suklam at yamot sa dibdib ang mga pinutukan po ng lintik na puro ngaw-ngaw lang po ng ngaw-ngaw. Naku, ewan ko sa inyo mga buwiset. Paano ang kayo magsitino? Pag ayusin nyo po yung mga trabaho nyo, ginusto nyo yung pwesto nyo. Pero mga big time at big shot, pero puro nga accomplishment pa mga buwiset, mga leche, ewan ko na, sa inyo, galit si Tia Deli. Matuto ka dyan. Chupista ulit, Good morning, kuya, sa mga ka-warriors. Naku, ombudsman. Nakakaumay na mga papreskon mo. Ito pa. Chupista Bunao ulit, Galing mo talaga, Tia Deli. Galing mo talaga, Tia Deli, tumula. Kumbaga sa kanta, di ka po sintonado. Ang saya-saya natin dito sa Karaoke Warriors. Maraming nagbibigay ng mga komento na may kabuluhan. Wala, bawal naman kasi tanga dito. Meron nakakapasok isa-isa, hindi ko na inaano ko na binubura ko na agad. Tanga na nga, patulan mo pa. Diba?
Chupista Bunao. Ano ba yan? Bakit si Loren para ba na mabawasan ang boto ni kay Sara? Bakit ka ba ombudsman nag-apply maging ombudsman para ba taong bayan o sa mafia Duterte? Nagtatanong lang po, tama na ang puro pasikat. Aksyon muna lang patas para sa taong bayan. Di yan nakikita namin. Napanig ka sa maraming ebidensya pagkataon, pinalusot mo si Inday Lustay, kawawa at talaga si Juan de la Cruz. Hindi malayo eh. Chupista ulit oh. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out. John Di Mango, my friend. Friend Ay Bingson, Dolor Garcia, shout out sa inyo mga bossing ha. Good day po kuya. Get well soon po kuya. Oo nga, sana gumaling na ako bukas. Hirap ako, oh. Rolando Edralin, oh. Mga DDS, hindi marunong kaukaw ng puwet. Pagkatapos umebak, kaya amoy, imburnal sila. Ano ba yun? Rolando Edralin ulit, oh. Dapat sa ICC na yan, si Sayad, para wala ng problema. Plus sina Bato at Bongo. At sina Pulong at Bayawman Scarpio, ombudsman na. Carpio, ombudsman na. Rolando ulit, oh. O the best martial law for 6 months para ikulong lahat ang mga DDS criminal. Tama. Dapat lang. Eddie Luna, oh. Shout out ha. Hi, hello Karox. Ako'y nagtataka. Bakit pinag-iinitan nila si BBM na ma-impeach? Ilagay na natin na may kasalanan, na nagnakaw o anuman, pero may nagagawa naman. Hindi gaya nung namatay na presidente, bukod sa walang nagawa, ninakaw pang lahat ang pera ng Pilipino at pinagpapatay pa ang mga walang kinalaman sa droga. Tapos ngayon, ang presidenteng nagtatrabaho, inawalang yan nila. Ganun nga, eh. Hindi rin makabongbong si Eddie Luna, mga friend ha. Lenny kami. Pero sa gayon, hindi pwede yun eh. Eddie Luna ulit, o Karox, parang masama yata pakiramdam mo ngayon. O nga eh, parang malat ang boses mo, Karox. Mukhang tama sabi mo. Masama na ang amoy mo. Mukhang naka-ready na ang 1 billion para magkakatuluyan ang bilihan sa halagang 1 billion. Sayang din, mukhang manghihinayang sa 1 billion. Andyan Lloyd ng Cavite, salamat uli. Si Rox, inom ka ng kalamansi juice. O nga no, para okay. Malat mo, baka sa weather yan. O yun nga. Sige friend. Marami namang kalamansi dito eh. John Di Mango, my friend, shout out ha. Eddie Luna ulit oh. Karox, marami na sa mga senador ng Pilipinas ang pumapanig na sa demonyo yung iba. Talagang maka-Diyos pa din. Gaya si Senator Risa Tubero. Salamat Sen Risa. Sana ikaw na ilagay ng Diyos na Presidente 2088 para lumayas na ang ibang senador na mga demonyo. Akala niyo yan, isang pitik lang kayo ng Diyos. May paglalagyan kayo. Salamat Karox. God bless as always. Pati family mo. God bless, Eddie Luna, my friend. Oy, mission accomplished mga bossing ha. Ay nako. Kabang-abang pa rin yan. O, diba? Pera ng bayan ang inuubos yan. Kagaya na nangyari noon. Biglang ayaw ni Chis Escudero ng portpuet. Biglang ang constitutional kayo sabi, hanggang ngayon hindi pa na-impeach si Sayad. At meron nang nagsasabi na bias na ikaw maging desisyon pag na-impeach si Sayad. Putang ina mga yan. Ay, nako. God bless mga friend. Hanggang bukas pumuli. Hirap na hirap ako. Good night.